Nagyunig pampo ng anak po ng banal na Espiritu. Amen. Break, follow, fulfill the law. Break, follow, fulfill the law. You cannot become a law breaker. Kung minsan sabi natin, linabag ko ang batas. Linabag ko ang batas. I broke the law. Halimbawa, ang batas, huwag kang magnakaw. Pero magnakaw ka. Nalabag ko at I broke the law. Usually, yung mga Pilipino, magaling yung we know how to circumvent the law. May batas, pero gawa tayo ng ilang paraan para malagpasan natin yan, maisahan natin. Pero, sa totoo, you don't break the law. You do not break what is given for many, many years before us. Yung batas, nananatili. Hindi mo pwedeng siraan. You cannot break it. Halimbawa, yung baso, it can be broken. Pero yung batas, it cannot be broken. Sa totoo, you are the one broken. Hindi mo pwedeng masira ang batas. Ang batas, pag di mo tinupad, ikaw ang nasisira. Even in our own concept of morality and legality, hindi porke ito'y legal, ito'y dapat moral. Hindi po lahat ng legal ay moral. At may mga bagay na moral, tama, pero illegal. Bigyan ko ng example. May mga bagay na legal, pero hindi tama sa mata ng Diyos. Noong unang panahon, legal po yung slavery. Legal. Pwede kang bumili ng tao. Gawin mong alipin. Legal. Binebenta yung mga kawawang mga slaves from Africa. Dito sa Pilipinas, meron tayong alipin na mamahay. Alipin sa gigilid. It was legal. Pero hindi moral. Ngayon nga, bawal na. Yung death penalty. Death penalty. May mga taong nagkamali, dapat patayin. Kung nagkamali lang, o false accusation, may ganyan, after many years, ma-realize na hindi man pala siya, kamukha lang. O siya lang yung pinagbintangan, pero after many years, they realize it was not correct. Kung pinatay mo, hindi mo mababalik. Maybe kung gusto mong ikulong, hanggang buhay, sige, pero sabi niya, thou shall not kill. So even death penalty itself is not moral, though it is legal. Meron pa po, sa ibang bansa, legal yung abortion. Pag nabuntis ka, ayaw mo yung bata, patay mo. Abort mo. Kahit na legal sa ibang bansa, it doesn't mean it is moral. Di ba? Ibaligtad ko, pwede rin moral, tama, pero illegal sa ibang bansa. Halimbawa, to adopt a refugee family. Sa mga ibang bansa sa Europe, halimbawa, mayroon siyang refugee galing sa Ukraine o galing sa Middle East, galing sa gera, lilipat sa bahay nyo. Tapos tinanggap mo, illegal. Hindi pwede. Kailangan dumaan muna sa proseso of legality. Mayroong ibang lugar, kahit yata dito sa Pilipinas, bawal yung magbigay sa mga nagpapalimos. Di ba yung DSWD, mayroong batas, bawal magbigay sa mga nagpapalimos. Kung yung bata talaga namang gutom, makita mo na yung bata, hindi naman na talagang nanloloko, binigyan mo illegal. Pero hindi naman nangakahulugan, mali ang ginawa mo. Kasi to help is always, sabi nga nung isang madre, it's better to err in kindness more than to err in avoiding mistakes. Di baling nagkamali ka kasi gumagawa ka ng kabutihan kaysa sa nagkamali ka kasi hindi mo ginawa ang mabuti. Last na lang na moral. When you express your faith, may mga senator gusto nila tanggalin yung krus sa ating mga eskwelahan. Mayroong mga bansa, bawal ipahayag yung pananampalataya.
bawal. Pag halimbawa sa ibang bansa, illegal yung magdasal. Lalo na kung Kristiyano ka, you make the sign of the cross. Kaya may Bible ka. Sa ibang bansa, sa Middle East, illegal. Pero that is moral. Therefore, we say, to break the law, you don't break the law, you break yourself. Halimbawa, bawal yung magnakaw, you break the law, pero you become a thief. Nagiging nagmanakaw ka. Kaya, dinadasal natin that we continue to follow the law. When we follow the law, it only means we follow the minimum. Halimbawa, yung batas. Ito yung pagbabayad ng buwis. Minimum lang yun. Kasi yun yung inihingi ng batas. Pero kumisan, doon pa lang nagkukulang na tayo to give what is just, to give the minimum, to give what is necessary. Kaya nga po, yung pagmamahal natin sa Diyos, magsimba ka every Sunday, batas natin yon. To keep Sabbath holy. Pwede naman tayo nagsisimba pag Lunes, Martes, Miyerkules, pag may misa. We can go beyond the law. Doon sinasabi kong fulfill the law. Yung fulfillment of the law, lumalagpas ka sa inihingi ng batas. You don't break the law, you follow the law, but beyond that, you also fulfill the law. Yung espiritu ng batas, hindi lang yung nakasulat. Halimbawa, di ba mayroong batas, thou shalt not kill. Okay? Pwede mo sabihin, Pader, wala naman akong pinatay na tao. Okay. That's following the minimum. Pero ang fulfillment of the law, do you protect life? Nakakatulong ka ba sa iba para sila'y mabuhay? Sa may sakit, tumutulong ka ba? Hindi lang you do not kill, but you protect life. You support life. Di ba? O pwede pa, do not tell a lie. Do not bear false witness. O hindi ka nga nagsasalita ng hindi totoo. Hindi ka nagfe-fake news, no? Pero obligasyon din natin ipahayag ang katotohanan. That's another thing. That's fulfillment of the law. Do not only avoid telling a lie, but we should also proclaim the truth. At halimbawa, sa pamilya, yung asawa, lalaki, you shall not covet thy neighbor's wife. I'm faithful to my wife. Tapat naman ako sa asawa ko. Pero sa bahay, mainit yung ulo mo. Rati kang galit. Hindi mo nang pinapakitang mahal mo yung asawa mo. Oo, tapat ka nga, pero yung pagmamahal na natural, na masaya ang pamilya, that's the fulfillment of the law. Kaya ito po ang ating mabuting balita. Beyond the law, love must be the basis of marriage, of things that we do. Kaya nga po, ating misa, we pray that we should not break the law. I pray and we pray that we will follow the law. And most especially, as matured Christians, may we try our best to fulfill, maging ganap ang batas sa buhay natin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.